Tinutukoy ko mga kagala, ang isyong to ay fake news, yung tax refund. What's up mga kagala? Nandito tayo ngayon sa aking balcony. So, bago ang lahat, mga kagala, is pakiusap ko sa inyo, panuorin nyo itong video na to, lalong-lalo na sa mga nandito pa sa Poland at nagbabaka sakaling makarating ng Poland at nangangarap pumunta ng Poland. So kung bago ka pa lang sa aking channel, ay i-hit yung notification bell button para lagi kang updated sa mga videong gagawin ko. So ang video na to mga kagala, matagal na kasi to, last year pa, may kumalat na videong to. Ang tinutukoy ko mga kagala, ang isyong to ay fake news, yung tax refund. So, ginawan ko na rin ng content kasi may nag-comment dito sa akin, na napanood ko po kasi sa vlog, ang wala daw ang anak diyan sa Poland na hindi makakuha ng tax refund. Pakagawan yung mga po ng content. Kasi may friend, kasi yung friend ko, umalis siya ng Poland nung napanood niya kasi maraming anak siya, 6 ang anak noon, kaya baka daw singilin siya. So, ipapaliwanag ko na ng ayos to mga kagala kasi napakalaking fake news to, hanggang sukdulan na lang na matakot ang ating mga kababayan dito sa Poland. So, pangit naman na yun na sukdulang umalis ka na lang ng Poland para maiwasan mo yun na masingil ka ng Zeus dahil sa tax refund. So mga kagala, nakatandaan nyo nung nakaraan, nagbayad din naman kami sa ZOS. Pero ibang issue yon. Yun naman yung nag-claim kami ng, natatandaan nyo nung pandemic, na nag-claim kami ng benefits na pag hindi ka nagtatrabaho at wala kang sinasahod, makakuha ka ng ayuda. Kala namin yung ayuda mga kagala is pautang pala yun. So may nagkamali lang kami ng files noon mga kagala, nagkamali lang kami ng file noon mga kagala, kasi yun pala, bigay yun para doon sa isang company na katulad noon na sa Radisson kami. Kung hindi kami na umalis ng Radisson, babayaran ni Radisson yun sa SOS. So umalis kami ng Radisson, nag-factory kami kasi that time sarado yung hotel. So paglipat namin ng factory, kinlim pa rin namin yung binibigay na 2,000 every month. Kinlim pa rin namin yun, yung 2,000 every month na binibigay ng ZOS sa empleyado ng Radisson. So umalis na kami that time ng Radisson, pumunta na kami ng factory. So kasi sarado ang hotel, di ba? So nag-factory kami. Pero nag-apply pa rin kami na para doon sa wala kang trabaho, katulad ng sa Radisson na wala kaming trabaho doon, sarado yung hotel. So nag-claim pa rin kami ng 2,000 every month. So 3 buwan kaming nakaka-receive ng 2,000 every month. So 3 buwan yon. So 6,000. Hindi namin alam kasi palipat-lipat kami that time ng company, ng factory. So baka nagpadala na ng email sa amin yung ZOS na yun, yung bayaran namin. Kasi siguro nag-email sila sa Radisson at sinabi ng Radisson na wala na yan dito. So bakit nag-file sila ng ganyan? So pinabalik sa amin yon. No, siguro matagal na yon, mga ilang taon na nakalipas, mga 1 taon na nakalipas yata mga kagala, o 2 na nga. Kasi after 2 years, naka-receive kami dito sa hotel dito kami natagpuan ng ZOS na pinababalik sa amin yung kinuha naming 2,000 PLA na yon. So ang nangyari, may interest na siya mga kagala, naging 8,000 na yung na yon, yung nakuha namin na 6,000. So wala kaming choice kasi pakinabangan naman namin ng pera at sa maganda naman napunta yon. So sa pamilya naman, so binalik namin. Pero itong senaryong to mga kagala is iba to, yung tax refund yung issue dito mga kagala. So kasi yung kaibigan niya daw umalis na lang ng Poland para makaiwas doon sa singil. So sana sa video yun na dahil napanood niya yung video, natakot siya dahil 6 ang anak niya. So 6 ang anak mo, may 1,000 o 1,500 yata bawat bata.
na kung nagtatrabaho ka di sa Pulan at makakuha ka ng tax refund, yung child benefits. So, siguro na yung iba niya nakakakuha ng 9,000. Tingin ko 9,000 ang nakuha nito kasi kung sisingilin ka ng SUS, talagang mabigat yun kung biglaan at lalong-lalong wala na sa'yo yung pera. So, katulad din ng kaibigan niya raw na nag-comment pa rito sa atin, nagawan ko ng content. So, mahirap sana itong gawa ng content mga kagala kasi baka mapanood naman ng ibang vlogger na naglabas ng content na to na yun nga sa tax refund na hindi raw entitled ang mga anak mo pag wala sa Pulan. Pulan po, malinaw ang batas mga kagala na pag hanggat nag-aaral pa ang anak mo ay hanggat cargo mo pa siya, ibig sabihin entitled pa rin sila sa mga tax benefits dito sa Pulan. Walang hinabi ang batas ng Pulan kung saang country nandoon yung anak mo. So, kaya kung napanood yung vlog na yun mga kagala is kalimutan nyo na dahil ito yung totoong batas dito sa Pulan. So, hanggat nga 25 years old ang anak mo, hanggat nag-aaral pa, is entitled pa rin siya sa mga benefits na matatanggap mo dito sa Pulan. So, pangalawa, lalo na kung may kapansanan yung bata. Lifetime yun habang nagtatrabaho ka dito sa Pulan mga kagala is makatatanggap pa rin siya ng tax refund hanggat nagbabayad ka ng tax dito sa Pulan. Yun katotohanan mga kagala. Kaya wag po kayong maniniwala sa malaking fake news na yan. So, wag kayong mag-alala mga kagala hanggat na i-file nyo ng tama, may mga dokumento kayo ng inyong mga anak at ipatranslate nyo ito into police, wala kayong magiging problema. So, ba't sa amin 2020 pa kami nandito pero hindi pa rin naman kami sinisigil ng about sa tax refund na yan dahil nga entitled yung mga anak namin na makakuha ng benepisyo dito sa Pulan kasi nagtatrabaho kami at nagbabayad kami ng tax dito. So kaya yung napanood mo yung video na yun mga kagala is kalimutan nyo na yun mga kagala dahil fake news yun. So baka siguro invented lang yung anak nila or gawa-gawa lang, imaginary anak. Kaya siguro, binabawi sa kanila yung pera. Binababalik sa kanila. Natuklasan ngayon ng Diyos na imaginary anak lang yun. Hindi sila totoong anak. So, gumawa lang sila ng anak nila. Kasi hindi na, nalaman ako mga kagala, may mga kababayan tayong pati pamangkin nila, naka-apelyido nila, in-apply nila. Pero ayon sa batas ng Pulan, sa mga anak mo, hanggang 25 years old, pasok ka. Entitled sila sa mga benepisyo na matatanggap dito sa Pulan. Basta nagbabayad yung ikaw na nagtatrabaho ng tax dito sa Pulan. Lalong-lalo na kung may kapansanan yung bata na sinusuportahan mo siya, is entitled ka siya na makatanggap ng mga benepisyo ng isang child benefits dito sa Pulan. Kaya kalimutan nyo ng mga kagala, huwag kayong umalis ng Pulan kung maganda naman ang trabaho nyo dahil fake news yung napanood nyo. So kaya mga kagala, bago tayo bago tayo maniwala is kailangan muna nating mag-research o hindi lang isa ang papanoorin natin sa mga nagbablog. Manood yun ng ibang mga vlogger na iba pa kasi iba yung nalaman nilang batas mga kagala, ewan ko kung saan ang galing yun. So malinaw po ang batas ng Pulan na entitled lahat ng anak ng mga nagtatrabaho dito sa Pulan. Kahit saang country man ng sulok ng mundo nakalagayan, entitled sila sa mga child benefits. So yun, especially yan na yan sa mga tax refund. Hindi lang sila makakatanggap ng mga monthly allowance katulad ng pag nandito ang bata. Malinaw yun. Magkaiba yun ang senaryo mga kagala. Kasi pag ang anak mo nandito sa Pulan is mayroon pang matatanggap na 800 yata per month. Ang balita ko nga last year gagawing 1,000 yun mga kagala. So kaya mag-anak na tayo rito. Kasi may allowance na matatanggap ang ating mga anak pag nandito sa Pulan. So sana malinaw na mga kagala. Ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is the key.